demonstration po sa pagtitintri mobile. Kailangan bago ang cutter para hindi tayo makagasgas ng salamin. Umiwa lang ng konti. Linisin ang salamin para kung may naiiwang adhesive, mawala bago installan. Pag nalinis na ang salamin, i-squeegee bago itaas. Gamitan ng slammer para makuha yung natitirang tubig. Sa pagtitintri mobile, kailangan siguraduhin na bago ang blade at nakalagay ang daliri sa part ng blade na to para hindi makagasgas sa salamin. Ito ang lalapat sa salamin at ang blade. Pag wala nakalagay na daliri, maaaring tumama ang bahay ng cutter at maaari natin magasgasan ng salamin. Para safety, lagyan natin ng daliri para iyon ang lalapat sa salamin. At pagkatapos gamitin, bago ang blade. Sa pagkakat ng tint, linisin muna natin ang panel na i-installan para bago ilapat ng tint, walang alikabok na maiiwan na maaari makagasgas sa tint na ikakabit natin. Meron tayong step by step na gagawin para hindi kayo malito sa pagkakat. Step 1, katin nyo yung ilalim. Step 2, itong part na malapit sa side mirror. Pag nakat nyo na to, iisod nyo muna tong tint. Sa pag-isod, kailangan kalkulahin nyo yung tint na papasok sa side na to at yung papasok sa side na to. Pag nakalkula nyo na, step 3, katin nyo tong tint. Isod nyo ulit yung tint. Isod nyo rin sa baba. Kaya tayo naglalagay ng allowance or pasobra sa mga side na to para yung tint once na in-install natin, hindi siya kapos sa labas. After nating maiisod, lahat na to ay may mga allowance na. Sprayan nyo sa labas, squeegee nyo para ma-fix nyo yung tint. Para pag binaba natin yung bintana, hindi siya gagalaw. Sprayan nyo lang dito sa loob. Katin nyo itong taas. After nyo makat nyo sa taas, alisin nyo na lang itong mga sobra. Yan. Meron na tayong pattern para sa pinto na ito. Sa pag-shrink ng tint, linisin muna ulit ang salamin bago ilapat ang tint. Sprayan, saka natin ilapat. Gumawa lang tayo ng finger. Saka natin ito. Sa pagluluto ng tint, once ang tint is na-expose na sa init, pusa siya mag-shrink. Pusa siyang lalapat pa sa laman. Once ang finger is medyo malaki, pwede nyo siyang i-divide. Into another finger para hindi kayo mahirapan sa pagluluto. Sa ganitong klase ng pinto, gumagamit ako ng double snap para mas mapakurve ko yung tint dahil kurbada ang salamin.
Sa pag-i-install, same lang procedure lang dun sa kanina sa front door. Sa kanya yung squeegee para kung may mga alikabok sa gilid, hindi siya sumama sa installation. Gamitan niya mga slammer para mahagod sa mga sulok. Sa pagre-release, gamitan niyo lang siya ng fingerprint para ma-open niyo yung liner. Install niyo muna yung pinakasulok, pababa. Gamitan nyo ng easy reach. Once na na-install nyo na yung baba at nailapat nyo na itong gilid sa may kaliwa, gawa kayo ng finger, saka nyo install tong side na to. Gamit lang ulit kayo ng easy reach. Babaan nyo yung salamin. Final squeegee para mabawasan pa yung tubig. Ito ng ilalim, parang tintay pumasok. Same lang gagawin natin dito sa gilid. So, sungkitin natin to. Linisin muna ang salamin. Sa paglilinis ng salamin, kagaya kanina, lagay natin ang daliri natin dito para support, para ang cutter blade, yung bahay niya, hindi lumapat sa salamin. Kailangan muna natin linisin ang salamin bago natin latagan. Kailangan bago nyo ilatag ang pin sa salamin, ma-sure nyo na tuyo na yung soap base. After mailang tag, alisin lang natin yung mga sobra. Sa pagluluto, sa shrinking, once na ang pin ko na-expose sa init, kusa siyang lalapat. Kailangan nyo na lang gawin, i-guide nyo yung finger. Sa iba, ang term, sinusuklay. Kailangan nyo lang yan para lumit yung finger. Para maiwasan natin na maipon ang finger dito sa side na to, mag-uumpisa tayo ng luto or shrinking sa gilid, papuntang gitna. At pag natapos na yung isang pattern na to, dito ulit tayo sa kabila. Start lang ulit sa gilid, papunta ulit ng gitna. Repeat lang natin dito. Guide nyo lang yung finger pag nilulutuan mo. So pag-agod, umpisa ulit sa gilid, papuntang center. Gilid lang ulit.
Same lang dito. Kailangan nyo lang haburin yung finger. Sa pagkakat ng tint, kailangan natin laging bago ang blade. O kung bago man ang blade, kailangan laging puputulan. Gumamit kayo ng clipper para maging mabisa ulit yung blade na gagamitin nyo. After makata ng tint, gagamit tayo ng reverse roll para ma-roll yun natin ng tint bago siya ma-install. Mag-uumpisa tayo dito sa kabilang side, papunta doon sa kabilang side. After ma-sprayan ng final spray, install ng tint. Kapag may mga finger, gamitan lang natin ng ink.